Okay, so makikita natin to guys. Ito na yung paanan ng cave or mukha ng cave, bungangan ng cave, ano ba? Okay guys, so it's around 6:20 PM and supposedly before 6 kami aalis, pero medyo na late yata yung mga kasama ko, but okay lang. I'm so excited ngayon kasi pupunta tayo ng Matanao and I'm looking forward no, kung ano naman yung bago sa Matanao ngayon. Eh syempre very proud na tayo guys because Davao del Sur siya, Mindanao, and yeah, excited ako. So punta na natin guys. Hello guys, so yes, nandito na nga tayo sa Matanao, Davao del Sur. As you can see, nagpe-prepare na kami guys para sa aming caving, no? So this is the first Congress cave dito sa Matanao, no? So kudos sa LGU dito, talagang nagbuo sila or gumawa sila ng mga ganitong activity para naman ma-promote, no, at ma-develop pa lalo yung kanilang tourism dito sa Matanao. And as you can see, although guys, like I said earlier, na hindi masyado siya hindi siya masyadong foggy, but it's okay kasi at least na experience ko naman yung foggy before and medyo sunny naman ngayon, no? So parang mainit talaga sa baba, pero dito medyo tama lang, ox lang yung init. So makikita nyo yung mga bundok-bundok, oh, ganda. So right now guys, makikita natin na before gagawin yung activities, kailangan mo nang i-check, no, yung BP or vitals. As you can see, meron naman silang step 1. Ang step 2 will be the registration, waiver, and iba-iba pa, no? So it's okay, it's okay. So sana makapasar tayo sa BP. Okay lang naman yung BP ko. I-check out mamaya. I would assume mga nasa 120/80, mga ganun. 130/20. Para ganun. Ang bus. Di kas-bigas. Kisa na dito. Si Junli. Pakingon lang. Si Raisa, pagkahuman mo kan load, pag-dispatch, balik sa dili kay napay laing grupo na mabot ng amin. Salamat. Si October sa tourism officer Carlo, Ali, Ali po, si Glenn, ako ba nag-CR po, tourism officer din sa Matanao. Good morning. So right now guys, hinahanap ko lang yung van, no, pero parang wala siya. Nandun pa naman yung damit ko, tapos yung short at saka yung ko, yung protector sa cellphone, pero wala siya so ano na kaya gagawin natin dito. So nandito tayo guys para sa caving dito nga sa Matanao, and basically ito yung view dito, diba, ang ganda, kakaiba, charot. Actually this will be, like I said earlier guys, this will be my first na magka-cave dito sa Matanao, ha. So before, yun nga, hindi ako naka cave, pero ngayon masusubukan na natin yung caving dito sa Matanao. And very nice pa rin yung Matanao, no? Very relaxing yung place. Swabe lang dito. And meron pala akong magandang view doon guys, i-check natin. Yan, diba? So di pa naman nagsisimula. So lakad-lakad na lang muna tayo dito. Meron din silang massage area dito. Yan, kakaiba dito, ha. Good morning lang, kay ang weather man diri sa atwa pagkahapon sa karon ulan. So ang atong dati tulo
Subon Factory, Subon Cave, Asbang Factory, and Cave. So, amo siya ni-classify as na level 1, 2, 3. Ang level 1 sa Subon Cave, which is horizontal lang siya. Nasa tubig hapon. Pasulod. Tapos, ano siya, pwede siya sa mga beginners. Friendly cave siya. Then, ang ato na isa doon nga level, katong ato ang Asbang Factory. So, ang Asbang Factory, anay, pag-entry na to sa katong cave, vertical siya. Although, dili siya perfect nga 90 degree good siya. So, pagpasulod na siya, mga 50 feet. So, mag-rappel po ang mga participants. Then, nagihapoy water sa sulod. Yun sa exit niya, medyo nakahandag lang po ang pagpa-exit. Medyo sketchy lang siya. Pero okay lagi hapon, na-carry lang po. Then, sa atong ikatulong na cave is yung Dutch cave. Di-classify nato siya as level 3. Ang difficulty. So, yung difficulty. So, kaduha man gud siya mo magamit tag pero murag nasabutang sila dito og ladder. So kaduha ta mo nga baba gamit ang ladder o rope. Kaduha mo ana pa napadto sa kababaan. Then pag abot dito sa next portion po nga naay gamay gid siya nga bangag. Nagtapad ang gamay nga bangag ug naapod siya sa iyang tapad nga medyo nalaom siya pero kaya lang may taga diri siguro nako kita yun yung narato dire. So need siya nga musuong dito kung dili mo maigo atong sa bangag. So dito sa unahan makita na po ninyo ang katong iyang information kay naagid sa tungoy ang iyang mga information yan dito. So ako wala pa jud ko kasulod po dito at pag during pagsulod namo igawas din mi kay nag-call na ang mga spotter sa gawas kay kaulan mo. So anak ko siya. Then naay signaling ang ato ang mga NDRRMO, signal sila, pito sila kung kasalang nga pito, okay lang na siya, warning. Pero, wala gani undang inang pito, automatic gawas na po mo. Kasi hindi sa warning. Mupito sila sir, pero dili gid ingon nga sa gumson ilang pito or taas na yun. Isa lang, kasi pasok. Isa lang, warning na lang siya, nandang pa sa gawas, ano lang siya. Pero, hindi ko na, ay lang ako ba, naman tayong mga local cave guide, so naatay tailman, na ay watcher, middleman, bali, tapos na asay sweeper po, so, i-guide ko nila, so, ala lang po, kasi namin mga pangutana po. May bitin dito. Gawin nila, ang bitin daw nasa sulod, nag-relax daw na, busog daw na. Pero so far, wala akong pag binasugatan. Lagi na ibitik, Sukan pa itong nasir or panapakan. Kapag kita pakasukad-sukad. So far, okay. Sa basig karon na. Si karon pa. Kasi ang karoon na siya. Mag-isa lang mo, ma'am. Sir. Ay, sila mapit sa dots. Dili dat. Dili sa Sino ba ano lang ni Subon. subon na ugas ba? Sige. Pero subon sa. Paano sa time? Okay. Patilaw sa. So, i-turn over na muna ako sa kang Sir Bugo. Sir Efraim Kalma, sa DNR Pen ko hapon siya mong ito. So, siya ang mag-guide sa inyo padulong dito. Tapos, nanapod tayo naka-assign dito ng mga taga NDRRMO o mga local cave guide. Double the trouble. Hello guys, so right now nandito na tayo ngayon sa Subon Cave, dito nga sa Matanao, Davao del Sur. And yes, ito yung jump point guys. So kanina doon yung registration, dito naman yung jump point. So before guys ito wala pa yung banana. So basically nakikita ko pa yung bundok dito, pero right now ang dami na ng parang baliktad kasi parang dumami yung mga halaman dito. So tama yung conclusion ko guys. Ang dami na talaga halaman. Before talaga guys, so last 2 years walang mga halaman dito. Ito wala to. Ito wala rin to. So grabe. So parang ano na siya, gubat no. Tapos merong semento sa gitna. Very nice. Oo. But kung papipiliin nyo guys, or before or after environment, kung environmentalist ka, mas maganda to. But if gusto mo ng view ng bundok,
I think mas maganda yung before na kung saan makikita mo yung majestic view nito. Tapos especially kapag nagfa-fog. So medyo ano dito guys, pababa. Pero later, yun naman yung sacrifice kasi pataas. So kailangan natin mag konting cardio. Okay, so ito po yung aking fit. So meron kong Merrell. I have Nike short. Then meron akong dry fit na shirt. Ay. Meron pala yung eyeglass ko from RX Optical. So right now guys, nandito na tayo sa bunganga ng Subon Cave. And yes, yun na, medyo marami palang tao, no, sa ibaba. I think by batch kasi ito eh. So ang ganda ng view from here. At saka doon lang guys, malamig na yan siya na banda, no? Oo, so perfect na perfect. Tanong ko lang bakit wala kaming wala kaming helmet. Okay. Ano kasi siguro super saiyan kami. Charot. Okay, let's go. So from here guys, makikita natin yung mini falls, no? And I would say parang pareho lang siya ng ng falls sa may Apple at saka ano ba yung isa? Osbak. Oo, na falls sa may Marilog, no? Kung di ako nagkakamali. And wow, very nice, no? Syempre hindi pa tayo maliligo dyan, pero naramdaman ko yung tubig kanina because nag-picture ako guys. Grabe, super labig. So ito yung shoes ko na basa na. Waterproof, pero yun, basa na siya. Okay. So makikita natin dito guys kung gaano ka-clear yung tubig. Oh, very crystal clear. So dito pa lang, pwede ka nang maligo actually. So just in case na, I don't know kung dito ba lalabas mamaya, pero pwede kang maligo dito. Meron silang cottage sa itaas. Dito na falls, meron silang cottage, so pwede. Just in case na meron kayong family na ayaw naman ayaw mag-cave, pwede naman kayong na lang, maligo na lang ng falls. Yes, very nice. Okay guys, so habang naghihintay tayo, dito muna ako sa falls. Yan, no? Ganda ng falls nila dito guys, to be fair, tingnan nyo naman. And basically, medyo matagal-tagal siya kasi by batch pala dito. So third batch kami, tapos na yung batch 1, then batch 2 na hinihintay namin. Then kailangan hintayin muna natin na lumabas sila para hindi magkaroon ng para hindi magkaipitan doon sa may gitna. So para for the safety purposes, talagang per batch sila, hindi nila iniisa ang grupo, no? Ay, okay naman dito guys, very relaxing, napaka nice ng place. So kung gusto nyo dito bonding moment, automatic okay dito kasi nga naman guys, meron siyang cave. Then may option kayo just in case yung mga kakilala nyo ayaw naman mag-cave, then pwede sila maligo sa waterfalls kasi very crystal clear. Tingnan nyo naman, diba? Very crystal clear. Nawala. Okay, right now guys, nandito tayo ngayon sa loob ng Subon Cave, dito nga sa may Matanaw. And as you can see, yun. So naghihintay pa rin kami ng aming entry, no? Hindi pala kami third, batch 3. Batch 4 pala kami. So another 40 to 45 minutes na paghihintay na naman. But tingnan natin, i-check natin kung worth it ba yung paghihintay natin. Ngayon lang naman to kasi meron silang event, so talagang expected na marami talaga. And as you can see guys, tingnan nyo, diba?
Legit na legit, no? Ganda ng ano. Papakita ko sa inyo guys. Yun, no? Paano ba to? Sorry. Okay guys, so right now yung batch 2 palabas na sila. Then kami nasunod actually because parang musugat yung batch 3 at saka kami, no, batch 4. So upon ano go guys, exit, kita nyo pwede kayo mag picture dito, no, para sa remembrance na nakapunta kayo dito sa Subon Cave ng Matanao. And tingnan nyo naman guys, enjoy na enjoy sila. Pwede nga ano guys senior citizen, may maraming senior citizen na nakapunta dito so talagang okay siya, no, for mga beginners and even for ano professional na ganun, kasi ang sabi nila maganda daw yung loob, no, yung cave na to. So abangan natin yan guys. Wala sa tanataw nga nakuha niya makuha na mahikap na ni sir, makuha na sila malagon. No, nang importante na dito na bawal kang dili sa kanila. Asana? Ang kinilikan din mo ng stalactite. Stalagmite. Pag mag-abot na sila, mauna niyang bingalan ng kulong pillar na. Okay. Pag kulong na siya, mag-abot na sila. So right now guys, nandito na tayo sa pinakadulo at yung tinatawag nilang ano to? Sige, tawagan ni ma'am. Okay. Linaw ang tawag nila dito, yung local language nila. Then doon guys, para sa kuweba, ganda, very nice. Pwede bang lumawi dito? Wow, actually this is my first time na makakita na merong tubig tapos kuweba. Usually doon sa Iloilo, nakapunta ako doon guys, wala siyang tubig. Dito para siyang underground river talaga. Wow, tapos may stairways, hindi mo na makita siguro dyan guys. Okay, wow, very nice. Hello guys, so basically kung titingnan nyo, check nyo guys, wala to before, no, putol lahat to, river lang nakita ko before. Lagi ko na kayo yung link sa ibaba. Okay, it's around 12:30. So medyo ano tayo ngayon, medyo mainit, like before na foggy yung last time na pumunta kami. So in terms naman sa aming experience sa aming caving dito nga sa Subod, tama ba? Subon Cave, maganda siya, to be fair. Maraming ano, at saka hindi siya masyadong mahaba, no, para talaga sa beginners, or diba nakita nyo kanina guys na kahit medyo senior na, may edad na, nakaka-survive, no? So basically pwede to sa lahat. I don't know lang sa bata, parang bawal pa yata ang bata dito.
And nung pinakita ko yung dulo kanina, it's very nice. Ang ganda yung spot. Yung nga lang hindi pwede liguan kasi malalim. Okay, I think magla-lunch na kami. Hinahangal ako. Medyo pagod. Sige, let's go.